Guys, may napanood kasi tayo dito ng ilan nating mga kababayan na ito, ang pag-usapan natin dito ay rebulto. Dito mga rebulto, no? Ay panood kasi tayo dito sa video na nagbabasa siya ng mga rebulto. Andiyan yung rebulto ng Senior Santo Niño, Mama Mary, yung mga picture ni Jesus Christ, sinunog niya. So marami. And then nabalitaan na lang ng kanilang kapitbahay namatay. No, nagkasakit, and then kalaunan namatay. So guys, no, isa sa mga dahilan ng ilan kung bakit nila ginawa yon ay yun nga daw ay ano daw yun, Diyusan, rebulto. Ang iba dyan ay yung kanyang paliwanag ng iba ay niluluhuran daw yung mga ganyan na, di ba? Ganun yung mga paliwanag kaya sila nagdesisyon sila na binabasag nila ngayon yung rebulto. Alam nyo guys, no, wag na wag nyong babasagin ang mga rebulto. Maraming rebulto. No, pero iwasan yung lapas tanganin. Itong mga rebulto na to katulad ng mga santos, mga Senior Santo Niño, mga Mama Mary, mga larawan ni Jesus Christ, yung mga ganyan, mga anghel. Wag na wag nyong sirain yan or babasagin yan. Alam nyo bakit? Kasi yung mga rebulto na yan yung mga larawan ng ating Panginoong Diyos. Larawan ni Mama Mary, ni Senior Santo Niño. Kaya kung yan ay binasag nyo, parang tayo. Halimbawa, what I picture. Parang tayo. So, ito guys, ito yung picture ng aking anak. Ayan, picture ng aking anak. Yan, no? Ginastusan ko yan, no? Ginastusan ko siya. Nilagay ko siya dito, nagbayad ako niyan, then bumili ako ng frame. So, ginastusan ko siya. So, ngayon, kung babasagin mo to, di ba? Kung babasagin mo to, sirain mo tong picture ng aking anak, magagalit ako. Normal, magagalit ako. Ganun din yun, guys. No? Ganun din yun. Pag binasag mo ang rebulto, sinunog mo yung mga picture nila, siyempre, magagalit din yung may-ari niyan. Kaya yung iba, guys, no? Kung napapansin mo, binibidyo nila yung sarili nila, binasag nila yung mga rebulto, and then kalaunan, ilang araw, nagkasakit sila, and after that nagkasakit, namatay sila. So, anong kaugnayan doon? So, ganito yan. Bigyan ko kayong, ito, totoong ano to. Mayroong isang pamilya guys na ayos yung buhay nila. Ang ganda ng pamumuhay niya. Malaki ang tindahan niya. May income yung kanyang tindahan. Yung kanyang mister may trabaho sa gobyerno. Maganda ang trabaho sa gobyerno. Marami siyang mga paupahan. Marami din siyang mga lupa. May mga sasakyan din siya. Yung kanyang mga anak nag-aaral sa mga mamahaling eskwelahan. Ngayon, itong babae na to, babae to siya eh. Itong babae na to guys, pag pumasok ka sa kanilang bahay, napuno ng rebulto yung kanilang bahay. Ang laki ng bahay niya. Kasi maganda ang takbo ng kanyang negosyo eh. Kahit saan ka mapunta sa kanyang bahay, kahit pupunta ka sa CR, kahit saan, sa labas pa lang, sakit pa lang yan ng kanyang bahay, may makita ka ng mga imahe. Pagpasok mo sa loob, no, sa labas pa lang ng sa bakuran pa lang niya, marami ka nang makikita ng mga imahe ng mga Senior Santo Niño, Mama Mary, Jesus Christ, mga santos, ganyan, mga anghel. Pagpasok mo sa loob ng bahay, ganun, kahit sa ang sulok ng kanyang bahay, guys, ay marami kang makikitang mga imahe. No? Ganun yung at bukod doon, guys, ay active siya sa simbahan. Tutunit siya dun sa simbahan, active talaga siya. Tuwing linggo, nagsisimba siya talaga. Ganun yung ginagawa niya, no? So, isang beses, guys, siguro, nakatagpo siya ng kaibigan, lumipat siya sa ibang relihiyon. And then, dahil siguro, may mga natuklasan siya doon sa bago niyang relihiyon na nilipatan, and then natuklasan niya yung regarding sa rebulto, ang ginawa niya, guys, no, lahat ng rebulto sa kanyang pamamahay, ay hindi niya naman binasag. Nilagay niya sa basurahan. Lahat ng rebulto, mapicture man yan, lahat nilagay niya sa basurahan. And then, hindi niya binasag, hindi niya rin tinapon. Nilagay niya lang sa basurahan, kinuha niya lahat, nilagay niya sa basurahan. Dahil sa lumipat siya ng ibang simbahan, ibang sipta, ang lipatan niya. Alam niyo kung anong nangyayari sa kanya? After mga ilang araw, nagkasakit siya, guys. Nagkaroon siya ng malalang sakit. Dahil sa marami siyang pera, may pera siya, gusto niyang gumaling sa kanyang sakit.
So, pumunta siya sa mga mamahaling mga ospital, nagpapagamot siya doon, nagpapagamot kasi nga gusto niyang gumaling. Kasi nagkaroon siya ng malalang sakit. At yung kanyang sakit, guys, ay marami ng mga doktor ang tumingin sa kanya. At hindi talaga ma-findings ng doktor kung ano talaga yung sakit niya. Walang findings. Hanggang sa hindi niya napansin, guys, na naibenta niya na yung kanyang kitahan. Nabenta yung mga paupahan niya, mga sasakyan niya kasi ginastos nga niya sa sarili niya para gumaling siya sa kanyang sakit. And then hanggang sa natigil ang kanyang mga anak dahil di na niya kayang tustusan yung pag-aaral ng kanyang anak. And then pagkatapos nung guys, natanggal sa trabaho yung kanyang mister. Maganda ang trabaho ng kanyang mister eh. Natanggal sa trabaho ang kanyang mister. And then nagkahiwalay sila. Yung kanyang anak, pati yung kanyang asawa, nagkahiwalay sila. Hanggang sa guys na dumating sa punto na nangungutang na siya. Nangungutang na siya hanggang sa dumating sa punto na kahit kalahating kilong bigas ay hindi siya makabili. No? So, yun. Hanggang sa wala na talaga siya. Wala na siya ng pera. And then, isang nagdesisyon na siya na magpagamot siya. Magpagamot siya. So, siguro may nakapagturo sa kanya na pumunta ka dyan sa lugar na yan. Mayroon kang makikitang ganito, mayroon kang makikitang isang kapilya, and then subukan mong magpagamot doon. At yun nga yun, no, dumating siya doon sa lugar doon sa kaibigan ko. So ngayon, ang nangyari, so tiningnan siya, tiningnan yan, makikita kasi nila yan kung ano yung dahilan, kung ano yung sakit mo. Pagdating niya doon sa kaibigan ko, sinabihan siya na hindi namin ano bang ginawa mo doon sa mga ribulto mo? Sabi nung gano'n nag-interview siya eh. Kaya di siya makasagot. So yung kaibigan ko nila nagsabi sa kanya na di ba ang lahat ng mga imahe mo, mga ribulto mo nilagay mo sa basurahan? So nagtaka siya bakit nalaman niya na gano'n yung ginawa niya. And then pero yung mga panahon na yun guys, hinang-hina na talaga siya. Hinang-hina na siya talaga. Sinabihan siya doon na hindi namin kayang gamutin yung sakit mo. Sabi nun, hindi namin kayang gamutin yung sakit mo. Kasi yung nagbigay sa iyo ng sakit ay sila din yung nagbibigay sa amin, no? Na magkaroon kami ng kakayahan na gamutin yung mga taong may sakit. So sa madaling salita guys, ang nagbigay sa kanya ng sakit ay yung may-ari ng mga ribulto o imahe. Ganoon ang nangyayari sa kanya. And then pinayuhan na lang siya. Pinayuhan siya na pumunta ka sa simbahan and then manghingi ka ng patawad doon sa may-ari ng imahe o ribulto. Ayun, hindi siya ginamot doon. Kasi yung nga, katuwiran nila, hindi namin kayang gamutin yung sakit mo. Kasi yung nagbigay ng sakit mo ay sila din yung nagbigay sa amin ng kakayahan para gumamot ng mga taong may mga sakit, may malubhang sakit. So hanggang sa yun nga guys, no? At bago siya umalis guys, sinabihan siya doon na kung ano man yung ginawa mo doon sa mga imahe at sa mga ribulto, no, ay tinanggal mo sila sa loob ng iyong pamamahay, ay ganun din. Tinanggal din yung mga mayroon ka sa buhay. Andyan yung negosyo mo, yung mga tindahan mo, yung lupa mo, yung mga sasakyan mo, yung asawa mo, yung mga anak mo, tinanggal din sa kanya. Ayan lang ang nangyari. Na ano siya guys, naghihirap siya, hindi nagkahiwalay sila sa kanyang anak. Ganun lang yan. Yung nga hanggang sa humantong guys na kahit isang kalahating kilong bigas ay nangungutang pa siya para makakain siya. Di ba? And then, ganun. Kaya tayo guys, mag-ingat-ingat tayo sa mga ribulto. Maraming ribulto, pero pwede mong basagin yan. Pero dapat pipiliin mo kung alin doon sa mga ribulto na hindi mo pwedeng basagin. Hanggang sa namatay siya guys. Namatay siya. Simula nang nilagay niya sa basurahan yung mga ribulto doon sa kanya, sa loob ng kanyang pamamahay, nilagay niya, hindi niya mabinasag, nilagay niya lang sa basurahan. Wala pang, hindi man lang, simula noon, hindi umabot ang isang taon. Naghihirap siya, and then namatay siya. Mayroon pang isa, mahaba kasi ito guys. Mayroon pang isa, mayroong mag-asawa sila. Ngayon, sa loob ng kanilang bahay, mayroong isang malaking imahe doon ng Mama Mary.
Isa lang talaga ang rebulto doon sa kanilang bahay, Mama Mary. Isang beses, nag-away silang mag-asawa. Nag-away sila. Nung nag-away sila, hindi niya kayang saktan ang kanyang asawa dahil mahal na mahal niya ang kanyang asawa. So paano ko ba nalaman ito? Katulad ng una kong sinabi kanina, ito ganun din. Kasi pumunta sila doon sa kaibigan ko at nagpagamot sila. So nag-away sila guys. Grabe ang away nila no, gabi sila nag-away, grabe ang away nila. So dahil sa sobrang pagmamahal niya sa kanyang asawa, ay hindi niya kayang saktan ng kanyang asawa. So ang ginawa niya guys, galit na galit siya sa kanyang asawa. Ang ginawa niya guys, ibinuntong niya yung galit niya doon sa imahe ni Mama Mary. Anong ginawa niya? Anong ginawa niya guys no? Binasag niya ngayon. Binartilyo niya, tinanggalan niya niyang kamay, pinutulan niya, binasag niya, pati yung mukha. Talagang wasak na wasak ang imahe ni Mama Mary. And after nun guys, nagkasakit siya. Ang dami niya ng mga hospital, mga doktor na pinuntahan niya, hindi pa rin ma-findings ang kanyang sakit. So ang nangyari, tulad ng sinabi ko kanina, may nakapagsabi sa kanya na pumunta ka sa lugar na yan at hanapin mo ito at may makikita kang kapilya dyan, subukan mong magpagamot doon at baka gumaling ka. So pumunta siya doon, galing sa malayong lugar. Pumunta siya doon na may sakit na, maluba na yung kanyang sakit. And then ganun lang din ang sinabi niya. Sinabihan lang din siya doon. Ano bang ginawa mo doon sa Mama Mary? Di ba binasag mo yung Mama Mary na bukod tanging isa lang ang imahe mo doon sa inyong bahay pero binasag mo. Kaya mo siya nagawa dahil sa sobrang galit mo sa iyong asawa. Nagtataka siya ngayon, paano nalaman na gano'n ang kaya niya nagawa yun? Dahil sa pagmamahal mo sa iyong asawa ay hindi mo kayang saktan at binuntong mo ang galit mo doon sa imahe ni Mama Mary. So, ang nangyari sa kanya guys ay hindi niya may kagalaw ang kanyang lahat ng parte ng kanyang katawan. Pati yung kanyang paa, mga kamay, katiliig niya, hindi niya maigagalaw. And then ganoon din, sinabi lang din sa kanya na hindi namin kayang gamutin ang iyong sakit. Kasi yung nagbibigay sa iyo ng sakit ay yung may-ari ng imahe na binasag mo. Ayun, yun ang sinabi niya. And then pinayuhan din siya na ganoon na punta ka sa simbahan at then maghingi ka ng patawad doon sa nagawa mo doon sa rebulto. Manghingi ka ng patawad sa kanya. And then kalaunan guys nabalita na lang na namatay siya. So bakit ko sinabi ito? Ito mga ganito guys Alam ko maraming mga tao, maraming mga kababayan na ginagawa nilang binabasag nila or nilapastangan nila. Pag nakita silang ng mga rebulto, lalong-lalo na yung may makikita silang may nagposisyon, ay pinipintasan nila kung ano-ano yung mga sinasabi nila, no? So, mag-ingat tayo dyan. Dahil yung pinipintasan mo, yung mga rebulto na yan, kung ano-ano na lang sinasabi mo, ay may nagmamay-ari niyan. At yung rebulto na yan, guys, ang nagmamay-ari niyan ay sila. Kung ang pinipintasan mong rebulto ay Mama Mary, sino ang pinipintasan mo? Si Mama Mary. Kung ang pinipintasan mong rebulto ay sino? Santo Niño, si Jesus Christ. Ang mga santos, ang pinipintasan mo, sino? Si Mama Mary, sila, mga santos, Jesus Christ, sino? Santo Niño. Di ba? So, iwasan nyo yung ganun, guys. No? Iwasan nyo yung ganun. Kasi, yan, yung mga rebulto na yan, yung mga picture na yan, yan talaga yung totoong larawan ni Jesus Christ, ni Mama Mary. No? Mayroon na nagpapatunay niyan na nakikita niya talaga na yung larawan yung nakikita niya talaga si Jesus Christ. Mayroon nang nagpapatunay niyan. And then nakikita ko rin, narinig ko sa kanya. So ganoon yun guys, no? Kaya mag-ingat-ingat kayo diyan, no? Mga kababayan ko, yung mga pag-aano niyo sa paglapastangan niyo sa mga rebulto na yan. No? Katulad nito, cross lang yan. Huwag mong lampastanganin yan. Huwag mong lampastanganin yan. Dahil ang daming kwentas, no? Ang daming kang kwentas na may kikita, pero ito yung pinakagustong isuot ng ating Panginoong Diyos. Ganitong mga kwentas ang gusto niya. Yung cross. Lalong-lalo na yung may nakalagay dito na nakapako si Jesus Christ. Yan yung gustong-gustong isuot ng ating Panginoong Diyos. Kaya mag-ingat kayo. No? So, yun lang guys, no? And follow my page. No? Di ko kailangan na maniwala kayo sa sinasabi ko ngayon. Pero at least, mahimas-imasang kayo kung isa kayo sa mga nag-BIBI, Bisaya yan, nag-BIBI sa mga rebulto. So iwasan nyo yan at iwasan nyo na pagbabasagin yung mga yan. Mas maganda ngayon ingatan nyo yung mga rebulto nyo. So yun lang guys, no? Follow my page.